Everybody. Minsan, mayroong mga grupo ng mga establishments na gusto na magpa-cluster. Inaalaw ng DNR Environmental Management Bureau ang pagka-cluster ng mga establishments, lalong-lalo kung ito ay mga Category A establishments. Sa pagka-cluster ng mga establishments, nag-undergo siyempre ng request for approval sa EMB Central Office. Common na procedure dito ay ang pag-submit ng request, official letter of request sa EMB Central Office. So at this time, I would like to give example of a official letter of request para sa request ng establishment. So I have here the example letter of request. So fill up tayo dito. So una-una yung date. Meron tayo for example January 17, 2025, and then i-address po ang letter of request for clustering sa EMB director in the person of Honorable Jacqueline A. Kaankan. At siya ay currently the officer in charge, assistant secretary, and EMB director. Okay? Ang office ng ating buting director ay sa Visayas Avenue, Iliman, Quezon City. So itong letter of request na to na naka-address kay Honorable or Director Jacqueline Cancan will be forwarded sa regional office muna for evaluation ng alin nung mga member ng establishments. So dito sa letter, naka-indicate sa message yung we respectfully requesting approval for the clustering of the select establishment listed below under Category A per Section 5 DAO 2014-02 criteria on categorization of establishment. So, nililista natin dito sa letter of request yung mga pangalan ng establishment. Like, mag-fill up lang tayo. ABC Clinic. At ito ay located halimbawa sa Tambo, Lipa City, Batangas. Represented by Mr. Peter Pan. At meron pang isa, yung halimbawa XYZ Clinic. So pare-parehas lang yung services na ino-offer ng mga establishment na to na mapapabilang sa clustering. So itong XYZ Clinic, halimbawa sa Sico, Lipa City, Batangas. Nasa same city lang din. So, halimbawa, ang nagre-represent naman ito ay si Mr. Jose Abad. Another one, halimbawa, meron pa tayong DEF Clinic. So, ang location naman niya ay halimbawa sa Pinyahan, Lipa City, Batangas. At siya naman ay pag-aari ni Miss Lady
Castro. And pwede kung ilan po ang i-request natin na mapasama sa isang cluster, no? At kung may protocol kung hanggang ilan yung maximum, halimbawa 20, susundin natin yon. Yung lalagpas doon sa 20, kung yun ang maximum allowable sa isang cluster, edi magbubuo na lang ng isang cluster at mag-request na rin lang ng panibago. Ang kagandahan dito sa clustering ay para sa pag-appoint ng pollution control officer sa section 7 ng DAW 2014-02. Isa sa provision po doon ay walang PCO na pwedeng mag-handle ng iba't ibang establishment. Pero sa amendment nitong Section 7, pinapayagan ang isang PCO na mag-handle ng multiple establishment provided approve muna as a cluster ng Office of the EMB Director. So itong letter na to ay meron tayong tabulation ng mga members ng cluster na ipinapakita mo na itong mga members ay Category A establishment per Section 5 or the categorization of establishment. So meron tayong nilalagay ng mga ah, pangalan at yung mga proof kung bakit masasabing category A yung establishment. So, syempre, ipapakita sa tabulation, sa clustering tabulation, kung bakit category A sila. Pagka category B po kasi, hindi na pwedeng isama sa cluster. So, halimbawa, itong tabulated list of the cluster, members of the cluster. Halimbawa, dito, ABC Clinic na located sa Tambo, Lipa City, Batangas, ang proof na sila ay Category A pagdating sa criteria ng Clean Air Act. Yung kanilang generator set ay less than 300 kilowatts. So, halimbawa, meron silang 100 kilowatts na capacity ng kanilang generator set. So, category A. At dito naman sa Clean Water Act, pagka less than 30 cubic meter per day, category A nga. Pagdating sa volume of wastewater discharge. So, halimbawa, ang clinic naman, maliliit lang. Halimbawa, 1 cubic meter per day. And then doon sa quantity of hazardous waste in a year, kapag less than 10,000 metric ton na infectious waste, kung ito kasi ay clinic, mapapasama sa category A. Pero pagka more than 10,000 kilogram or 10 tons, more than 10 metric tons, magiging category B. So, hindi siya pwede sa cluster na yan. So, halimbawa dito, ang kanilang hazardous waste generation ay 1 metric ton in a year. Baka nga sa actual hindi pa. And then sa quantity of solid waste generated, silang 10 kilogram per day. So itong isang member ng cluster, no? Pwedeng payagan na mapasama kasi category A. Pero ang pinaka may final approval pa din sa
sa request for clustering, syempre, ang director ng Environmental Management Bureau in the person of Honorable Jacqueline A. Cancan. Kung i-approve yung request na yon in writing, siguro hindi po doon sa request, official letter of request, pipirmahan, kundi in writing, gumagawa ng response ang opisina ng director through the records office para i-transmit yung approvals ng request for clustering. Na po. So, again, so ito yung example ng letter of request for clustering. We address the letter to the EMB director, Honorable Kaan Kaan, as of this year. And then we indicate the list of the establishment na magiging part ng cluster. Permado ito ng Pollution Control Officer or ng Managing Head. And then we attach the tabulation ng mga members ng cluster at yung pruweba na sila ay category. So maraming salamat. I hope may natutunan kayo on how to apply for clustering, ano yung content ng letter of request at doon sa tabulation as a proof na category A yung establishment. Thank you very much and God bless us all.